Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 986, ang mga uwak ay humihiyaw kapag lumubog ang buwan. Tumingin si Lin Fang kay Hua Zhangfang. Hindi maintindihan ni Lin Fang kung ano ang nangyayari. Ha? Tumingin si Lin Fang sa magkapatid. Pareho silang kakaibang nakatingin sa kanya. Hindi nila naintindihan. Hindi nila narinig. Isip ni Lin Fang. Siya lang ang nakarinig ng pag-awit ng dragon. Andy, may narinig ka ba? Tanong ni Lin Fang gamit ang telepathy. Gusto niyang makasigurado. Tiningnan siya ni Qiyongqi at sinabing, wala akong narinig. Ano ang narinig mo, bata? Ang dragon ay umaawit, sabi ni Lin Fang. Wala siyang mate at algo kay Qiyongqi. Nagulat si Qiyongqi, nakarinig si Lin Fang ng dragon chant. Wala lang, bigla akong may naisip na importante, yun lang. Nakangiting sabi ni Lin Fang kay Hua Zhangfang. Ayaw niyang sabihin sa kanila na narinig niya ang pag-awit ng dragon. It is better to keep something secret, nagtiwala siya na hindi naman sila magtatanong pa. Si Hua Zhangfang ay nag-aalinlangan, ngunit naisip na hindi magiging magalang na humingi ng karagdagang impormasyon. Binalik niya ang tingin sa tore. Maraming tao ang dumagsa sa tore. Bata, sigurado ka bang narinig mo ang pag-awit ng dragon? Tanong ni Qiyongqi sa seryoso at seryosong paraan. Ang mga dragon ay mga imperial na nilalang. Hindi ako sigurado. Sabi ni Lin Fang na umiling. Hindi ka sigurado? Tanong ni Qiyongqi. Wala pa akong narinig na ganyan, kaya hindi ako sigurado. Pero nanginginig ang katawan ko at kumukulo ang dugo ko. Parang sisabog ang katawan ko. Parang lakas ng dugo. Sabi ni Lin Fang. Hindi ka pa nakakaranas ng ganoong klase ng pakiramdam dati. Hindi kailanman. Sagot ka agad ni Lin Fang. Ang iyong dugo ay napakahina. Sabi ni Qiyongqi. Dahil ang dugo ni Lin Fang ay hindi sapat na malakas, ang dragon chant ay nagdulot ng masakit na reaksyon sa katawan ni Lin Fang. Kahit na ang mga may mahinang dugo ay maaaring magkaroon ng malakas na mga reaksyon kung ang dahilan ay sapat na matindi. Anong uri ang lakas ng iyong dugo? Tanong ni Qiyongqi. Hindi ko alam. Nabalitaan ko na ang ninuno ng aking ina ay isang Zun cultivator na nakalunok ng lakas ng isang dragon na may 9 na ulo. Pagkatapos, ginawa niya itong lakas ng dugo bago ito ipinadala sa amin bilang espiritu ng dragon na may 9 na ulo. Sagot ni Lin Fang. Ang 9 na ulo na dragon. Kumikislap ang mga mata ni Qiyongqi. Kaya pala napakahina ng dugo mo. Ang iyong ninuno ay isang Zun cultivator, ngunit dahil mayroon kang 9 na ulo na lakas ng dugo ng dragon, nag-react ka sa dragon chant. Gayunpaman, hindi ito isang mahabang pag-awit, dahil kahit sino ay nakakarinig ng mga iyon. Oh, naiintindihan ni Lin Fang. Ang isang maliit na sigaw na iyon ay naging sanhi ng kanyang reaksyon sa medyo malakas na paraan. Tumingin si Lin Fang sa Black Crow Tower. Ang mga cultivator na pupunta doon ay malamang na naging katulad niya. Ngunit malamang na mas malakas ang mga ito kaysa sa kanya at hindi gaanong gumanti. Sa malakas na dugo, ang mga cultivator ay maaaring gumawa ng mga bagay tulad ni na Prince Tianlin at Zhou Junluo, tulad ng direktang paghahalo ng kanilang lakas ng dugo sa kanilang espiritu. Brother Lin, may nangyayari. Sabi ni Hua Zhangfang. Talaga. Tumanggo si Lin Fang. Mas marami pa ang lumalapit. Marahil ay narinig na nila ang pag-awit ng dragon noon kaya papunta na sila doon ngayon. Maaaring mangyari ang anumang bagay kaya naisip ng mga tao na mas ligtas ang pagsasama-sama. Wow. Nagsimulang manginig si Lin Fang at muling kumulo ang kanyang dugo. Isa pang dragon chant. Mas matindi ang isang iyon kaysa sa dati. Itinago ni Lin Fang ang kanyang reaksyon sa pagkakataong ito kaya walang napansin si Hua Zhangfang. Brother Lin, napakaraming malalakas na cultivator ang pupunta doon, dapat ba tayong pumunta rin? Bakit hindi? Oo, tayo na, walang pakialam sa amin ang malalakas na cultivator na iyon. Mahinahong sabi ni Lin Fang kahit na malakas ang tibok ng kanyang puso. Dalawang dragon chants, may nangyari ba? Zhangfang. Sigaw ng isang tao sa pagkakataong iyon. Inangat ni Lin Fang at Hua Zhangfang ang kanilang mga ulo at nakita ang ilang tao na lahat ay mukhang pambihira. Mga kapatid, nandito na kayo. Sabi ni Hua Zhangfang. Zhangfang, mayroong dalawang dragon chants. Baka may mangyari. Dapat kang umalis kasama ang iyong kapatid na babae, masyadong delikado para sa inyo. Sabi ng isang tao sa langit at saka umalis. Nagulat si Hua Zhangfang, dalawang dragon chants. Tumingin si Hua Zhangfang kay Lin Fang, may sasabihin siya. Brother Hua, hindi ba't nakakalungkot na hindi makita kung ano ang nangyayari doon? Sabi ni Lin Fang na may walang pakialam ng ngiti. Siyempre, kung ayaw mong umalis, mag-isa akong pupunta doon. Haha, matapang ka, paano kita mabibigo? Sabi ni Hua Zhangfang na may magandang ngiti. Nagpatuloy sila pasulong. Tumiti si Lin Fang ngunit nanatiling hindi makapagsalita. Nakarinig si Lin Fang ng ikatlong pag-awit ng dragon at ang kanyang reaksyon ay katulad ng dati. Biglang naging kalmado ang kapaligiran. Isang maputlang liwanag ang lumitaw. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita ang mga taong nagkukumpulan sa harap ng buwan. Kra, kra. Tumikim ang mga uwak at lumipad palayo sa tore. Ano ang nangyayari? Sabi ni Hua Zhangfang. Anong mali? Tanong ni Lin Fang. Tumingin si Hua Zhangfang kay Lin Fang at sinabing dahan-dahan. Ang mga uwak ay humihiyaw kapag lumubog ang buwan. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Hua Zhangfang.
Brother Lin, kapag ang mga dragon ay umawit sa kalagitnaan ng gabi, ito ay isang mapalad na senyales, nangangahulugan ito na may magagandang mangyayari. Kapag ang mga uwak ay humiyaw kapag lumubog ang buwan, ito ay isang hindi magandang palatandaan, ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Paliwanag ni Hua Zhangfang. Siya ay tumingin seryoso. Ngayong gabi, ang mga dragon ay umaawit at ang mga uwak ay nangangatog, iyon ay parang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Hindi ako pamilyar sa mga ekspresyong iyon. Bulong ni Lin Fang. Maaari bang seryosohin ang mga ekspresyong iyon? Talaga. Noong nakaraan, matibay ang paniniwala ng mga tao sa mga kasabihang iyon. Ito ay tungkol sa mga cultivator na nakikipaglaban sa Earth at Langit. Paliwanag ni Hua Zhangfang. Nako, galing sa sinaunang panahon. Dalawang puwersa ang umuusbong mula sa gabi. Tumingin si Lin Fang kay Qiyongqi. Talaga. Tumanggo si Qiyongqi, kahit na ang isang emperador ay naniniwala sa mga bagay na iyon. Nakaramdam si Lin Fang ng pagkasabik, pagkainip at takot sa parehong oras. Ano kaya ang mangyayari? Sa sandaling iyon, dumating ang bangka sa lupang nakapalibot sa tore. Napakaraming malalakas na cultivator ang natipon doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 987, umaagos pa Atros. Mayroong maraming iba pang mga tore sa isla, ngunit ang Black Crow Tower ay nasa gitna. Sa tuktok ng mga tore na nakapalibot sa Black Crow Tower ay maraming napakatigas na itim na bato. Napakahirap nila kaya mahirap para sa mga cultivator sa antas ng tiyan na sirain sila. Si Lin Fang ay malapit sa ilog, nagmamasid mula sa malayo. Mayroong 100 tao ang nagtipon lahat. Ang katotohanan na ang mga uwak ay nangangatog ay tila hindi natakot sa mga cultivator. Paano nila mapalampas ang isang pagkakataon? Siyempre, lahat sila ay mga mataas na antas na zone cultivator. Ang mga cultivator sa antas ng tiyan ay dapat manatili sa ibaba dahil walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Maaari silang manood lamang mula sa ibaba at tingnan kung maaari silang maging maswerte sa ilang mga kayamanan, kung mayroong kahit isang pagkakataon. Kapag tumilaok ang mga uwak, tiyak na lilito ang malas. May nagsalita sa malayo. Ilang tao pa ang dumaong sa tore. Free chance, yet you are still so calm, I admire you, guys. Napakabata ng pinuno. Ang kanyang chi ay hindi maarap. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Ang lalaking iyon ay may parehong ngiti kay Yang Zilan. Kuya Yang Zan, nagsimula ka ng gumawa ng gulo kahit nakara-rating mo lang. Sabi ng isang tao. Ang taong iyon ba ay miyembro ng Yang Clan? Sino ang lalaking iyon, Kuya Hua? Tanong ni Lin Fang sa mahinang boses. Yang Zan mula sa Yang Clan. Siya ay isang potensyal na kandidato upang maging pinuno ng Yang Clan sa hinaharap. Siyempre, may iba pang hindi kapani-paniwalang mga cultivator na kaedad natin sa Yang Clan na maaaring maging mga pinuno. Kailangan nilang makita kung gaano sila katatag sa hinaharap bago magpasya. Maraming tao sa Yang Clan. Walang sino man ang makapaghuhula sa hinaharap, ngunit sa sandaling ito, siya ang pinakamahusay. Sagot ni Hua Zhangfang. Ano ang koneksyon niya kay Yang Zilan? Tanong ni Lin Fang. Kapatid niya, but basically they're of the same generation. Kanina ka pa nandito at nakipagkaibigan ka na sa mga taong mula sa Yang Clan na nakikita ko. Nakangiting sabi ni Hua Zhangfang. Nakipagkaibigan. Umiling si Lin Fang, ngunit walang sinabi. Hindi nakakagulat na si Yang Zan ay itinuturing na pinakamahusay para sa kanyang edad. Si Yang Zilan at siya ay nasa parehong henerasyon ngunit si Yang Zan ay nakalusot na sa layer ng Zunchi. Hehe. Tumawa si Yang Zan. Hindi nila siya hinintay. Nagsimula sila dahil sa mga uwak, wala na. 3 chance, dapat ba tayong umatake? Tanong ni Yang Zan. 3 chance ang narinig. Ang mga ugat ng Earth ay sapat na malakas ngayon, magsimula tayo. Ngunit, mag-ingat na huwag masira ang mga ugat. Sumimangot si Lin Fang at bamulong. Bakit hindi nila simulan? Ano ang problema? Ignore auntie. Sabi ni Qiyongqi sa paraang hinamak, gumamit siya ng telepathy para sabihin, ang lupa ay may mga ugat. Ang puwersa ng Earth at langit na ginagamit natin ay nagmumula sa mga ugat na iyon. Iyan ay isang mahalagang kayamanan na ibinigay sa atin ng mga Diyos. Ang mga pag-awit ng dragon ay isang tanda. Ang paggawa ng mga puwersa ng Earth at langit na hindi balanse ay maaaring humantong sa malalaking problema. Nakita ko, tumanggo si Lin Fang. Hindi nakapagtataka na ang malalakas na cultivator na iyon ay nagtitipon, ngunit walang ginagawa. Ang mga ugat ay sapat na ngayon, kaya bakit hindi magsimula? Sigaw ng isang tao sa sobrang lakas. Ang taong iyon ay agad na dumaong sa Black Crow Tower, ang pinakamataas. Anong mayabang na lalaki? Isip ni Lin Fang. Walang tao sa pinakamataas na tore, kahit si Yang Zan. Ang Black Crow Tower ang pinakamataas kaya ibig sabihin ay hinamak niya ang lahat. Ang pinakanakakagulat na bagay ay na ang cultivator na iyon ay nakalusot lamang sa layer ng Tianqi. Hindi man lang sila Zun cultivator. Kuya Zuan yan. Tumanggo si Yang Zan sa lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay si Zuan Yuan. Tumingin si Zuan Yuan kay Yang Zan at walang pakialam na tumanggo. Naging magalang lang siya. Nako, nandito rin siya. Akala ng maraming tao. Hindi siya isang Zun cultivator, ngunit mayroon siyang kamanghamanghang mga kakayahan sa pakikipaglaban at ang kanyang katayuan sa lipunan ay sapat na upang takutin ang mga tao. Zuan Yuan Shi. Siya iyon.
Isip ni Linfang. Siya ang gustong mag-rank muna sa proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Nais din niyang imbitahan ang dalawang emperador sa kanyang kasal kapag pakasalan niya si Yang Ziye. Nag-uusap sila, bla bla bla. Kailan sila magsisimula, Champagne. Si Qiyongqi ay mukhang naiinip. Inilibot ni Linfang ang kanyang mga mata. Napakaraming malalakas na cultivator doon. Hindi naramdaman ni Linfang na ligtas siya. Linfang, kapag nagsimula ka mamaya, mag-ingat sa mga taong iyon at sa lalaki sa hilagang tore. Sabi ni Qiyongqi gamit ang telepathy. Tumingin si Linfang sa direksyon ng hilagang tore at nakakita ng silhouette. Isa itong cultivator na nakasuot ng itim na damit, pero parang walang nakapansin sa kanya. Tumanggo si Linfang. Malamang napakadelikado ng taong iyon. Sa tingin mo ba sasali ako? Inilibot ni Linfang ang kanyang mga mata. Natatakot ka ba? Tinutulungan ka ng isang emperador at paprotektahan ka. Huwag mong kalimutan na kasama kita sa lahat ng oras. Sabi ni Qiyongqi. Tumingon si Linfang kay Qiyongqi at hinaplos ang kanyang ulo ng nakangiti. Ginagawa ko lang yon para walang makapansin sa'yo. Sabi ni Linfang. Tihim na mapoprotektahan ni Qiyongqi si Linfang, gaano kabait? Gusto mo? Tanong ni Qiyongqi. Tumiti si Linfang at sinabing. Ginagawa ko, dahil mapoprotektahan siya ni Qiyongqi, bakit hindi sumali? Lahat, magsimula tayo. Sabi ni Zuan Yuan. Tumanggo ang lahat. Sige, simulan na natin. Dagdag ni Yang Zan. Tumanggo muli ang lahat at sinimulan nilang bitawan si Qi. Wasakin. Pahinga. Galit na sigaw ng mga tao. Nagsimulang manginig ang lupa at lumitaw ang tsunami sa napakalaking ilog sa paligid ng isla. Biz. May mga naglalaking alon. Gumamit si Hua Zhangfeng ng teknik para hindi makapasok ang tubig sa kanyang bangka. Tumingin si Linfang sa mga alon. Boom. Ang karamihan ay nakakita ng ilang Qi na bumangon at nagulat sila. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Taas. Malakas na sigaw ni Hua Zhangfeng habang dinadala ang kanyang kapatid sa ere. Si Linfang at Qiyongqi ay bumangon din sa himpapawid. Nasira ang bangka sa mismong sandaling iyon. Hindi. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Tumalon sina Linfang at Qiyongqi sa isang tore at tumingin sa ilog. Mabilis na bumangon si Desolate Qi. Nawalan ng malay Qi. Ang ilog ay umaagos pa atras at ang tiwangwang Qi na iyon ay nababahala. Ang mga uwak ay humihiyaw kapag lumubog ang buwan. Naisip ng karamihan. Paano hindi mapalad? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 988, Dragon Palace. Maraming tao na nakatayo sa ibabaw ng ilog ang namatay nang hawakan sila ng alon, lalo na ang mga mahihina. Sa sandaling iyon, humigit kumulang 100 tao ang namatay. Ang mga uwak ay nangangatog pa rin. Boom boom boom. Tumunog ang pagsabog ng mapagtanto ng mga tao na may lumalabas kung saan naroon ang tubig dati. Umaagos ang tubig at may lumitaw sa kama nito. Si Linfang ay nasa tuktok ng isang tore. Tulad ng iba, ang distansya sa pagitan ng mga tore ay lumalaki, sila ay gumagalaw sa bawat direksyon. Ang mapang Lonachi ay lalong tumitindi habang nangyayari ito. Isang nakakatakot na ulap ang tumaas sa hangin. Nagtaas ng ulo ang mga tao. Pakiramdam nila ay hindi na sila makahinga. Isang silweta ang lumitaw sa kalangitan, ito ay isang napakalaking itim na dragon. Isang dragon, may totoong dragon. Tumibok ang puso ng mga tao. Imperial na hayop iyon. Boom boom. Ang tubig ng ilog ay unti-unting inaalis. Ngunit kahit na nakatayo si Linfang sa isang tore, nasa kapantay na niya ang tubig. Ang isla na may mga tore ay lumubog ng halos 100 metro sa tubig. Ang paligid ay mukhang hindi ka panipaniwala ngunit hindi ka panipaniwala. Hindi pa tapos. Ang tore na kinatatayuan ni Linfang ay gumagalaw pa rin. Ito ay lumulubog at gumagalaw palabas. Sa simula, ang mga tore ay matayog at hindi gaanong malayo sa isa't isa. Ngayon, nagkaroon ng malaking distansya sa pagitan ng mga tore. Boom boom. May tumunog na pagsabog. Isang palasyo ang dahan-dahang lumitaw mula sa tubig. Ito ay isang palasyo. Si Linfang ay namangha. Isa itong napakalaking palasyo ng dragon at may mga ukit dito. Mukhang napakatanda na ni Linfang na hindi mahulaan ang edad nito. Ang mga ukit ay kumakatawan sa mga dragon. Isang palasyo ng dragon. Sabi ni Qiyongqi. Nagsimulang tumibok ang puso ni Linfang. Isang palasyo ng dragon. Isa talaga itong palasyo ng dragon. Naiisip lang ni Linfang kung ano ang nangyari. Ang palasyo ng dragon ay lumubog sa tubig matagal na ang nakalipas at nakalimutan na ito ng mga tao mula noon. Nawalan ng malay Qi. Walang imak ang karamihan. Dragon Chants, isang Dragon Palace, Desolate Qi. Ibig sabihin ay mali ang mga alamat. Ang tiwangwang na Qi ay hindi lumitaw dahil sa mga labanan noong unang panahon o dahil ang malalakas na cultivator ay nagsagawa ng pagtatanim doon. Ito ay dahil sa palasyo ng dragon. Tumingon si Linfang at nakita na pagkatapos umagos ang tubig mula sa butas kung saan lumitaw ang palasyo ng dragon, tumigil ito sa pag-agos palabas na parang ang mga tore ay nagsilbing mga saksakan. Hindi. May iba pang sumigaw. Ang taong iyon ay nahulog mula sa langit, patay. Hindi rin nila nakayanan ang kapangyarihan ng nagwawalang Qi. Kahit na ang tiwangwang Qi ay hindi kasing tindi ng sa dagat ng Huang, ito pa rin ang malungkot na Qi. Halos hindi makaligtas ang mga cultivator ng layer ng Tian Qi na hindi malakas.
Bakit may malungkot na chi dito? Bakit may tiwangwang na chi din sa dagat ng Huang? Bulong ni Linfang. Sinasabi ng ilang tao na ang Desolate Chi ay ang pinaka-primitive na anyo ng mga energies ng pagkawasak. Sagot ni Kyung-chi, gusto mo ibalik kita sa Animal Tower? Na, ayos lang, huwag kang mag-alala sa akin. Sabi ni Kyung-chi na nakatingin sa palasyo. Pagkatapuwa sinabi niya, huwag ka nang gumawa ng kahit ano. Madami nang inatake ang dragon na yan dati, kaya ganyan ang kinikilos nito. Tumanggo si Linfang. Hindi niya kailangan ni Kyung-chi para sabihin iyon sa kanya. Napakaraming malalakas na cultivator doon, malinaw na hindi siya ang pinakamahusay na pagpipilian na gumawa ng anuman. Ang mga uwak ay humihiyaw kapag lumubog ang buwan. Siyempre may mga taong mamamatay. Maraming tao ang mamamatay ngayon. Sabi ni Kyung-chi, tila kinakausap niya ang kanyang sarili habang nagpapatuloy. Ngunit umaawit ang dragon sa kalagitnaan ng gabi, nangangahulugan ito na magkakaroon ng mga pagkakataon. Sino ang kukuha sa kanila? Little boy, hindi magiging madali para sa iyo na samantalahin ang ganitong pagkakataon, kailangan mong maging matyaga. Gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Linfang. Hindi niya maintindihan kung ano ang kinalaman nito sa determinasyon, sapat na ang paggawa ng mga pagsisikap na ito. Sinamantala ni Zuan Yuan ang sandaling ito para tumalon patungo sa palasyo ng dragon. Nakalusot lang siya sa layer ng Tianqi, ngunit mayroon siyang mga bola. Dumating si Zuan Yuan sa harap ng pasukan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang celestial golden axe. Pagkatapos, tinamaan ni Zuan Yuan ang pasukan ng palasyo ng dragon gamit ang kanyang palako. Gotcha! Kumakalat na mga tunog sa hangin. Siguro dahil malakas si Zuan Yuan, o baka dahil luma at hindi solid ang Dragon Palace. Ang pag-atake ay gumana pa rin. Pinalibutan ng mga gintong ilaw ang katawan ni Zuan Yuan at ang kanyang espiritu ng dugo ay nagbuga ng mga tunog ng pagsipol, tumalon siya pasulong at sinira ang tiwangwang na chi. Pagkatapos, pumasok siya sa palasyo ng dragon. Napakalakas ni Zuan Yuan, kamangha-mangha ang lakas ng dugo niya. Naisip ng karamihan. Si Zuan Yuan, tulad ng mga sabi-sabi, ay hindi kapanipaniwala at walang takot. Siya ang unang pumasok sa palasyo ng dragon. Terena, sigaw ng isang boses ng malakas. Ang mga Zone Cultivator ay naglabas ng isang makapangyarihang chi at sinundan siya. Pumasok tayo. Sabi ni Linfang kay Kyung-chi. Sumunod din sila. Kuya Lin, delikado. Sabi ni Hua Zhangfang. Nagulat siya na gustong pumasok ni Linfang sa palasyo. Matapang si Linfang. Halos hindi makayanan ni Hua Zhangfang ang mapang-ipang kapangyarihan ng nalilibang na chi at nakakapagtaka, gustong pumasok ni Linfang sa loob ng palasyo. Brother Hua, mukhang delikado talaga ang lugar na ito. Umalis ka kung kaya mo, sabi ni Linfang. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa palasyo ng dragon. Si Hua Zhangfang ay namangha. Sina Zuan Yuan at Linfang ay ang dalawang antas ng Tian Cultivator doon. Ngunit si Zuan Yuan ay may dugong imperial, mayroon siyang makapangyarihang pamilya, nakalusot din siya sa ikapitong layer ng Tianqi. Gayunpaman, si Linfang ay nakalusot lamang hanggang sa ikalawang layer ng Tianqi, na nagsasabing siya ay matapang ay hindi pa sapat. Kung dati ay hindi siya napahanga ni Linfang, iisipin niyang si Linfang ay baliw at nagpapakamatay. Ang mapanglo na chi ay hindi kapanipaniwala sa loob ng kastilyong iyon. Pero hindi ito pinansin ni Linfang, kaya niya itong kontrolin. Nagpakawala ng apoy si Kyung-chi na dahan-dahang sumunog sa tiwangwang na chi. Asar. Mabilis na dumaan ang ilang tao sa harap ni Linfang. Mga patay na multo ng hayop, some pain. May umaatake kay Kyung-chi ngunit iniwasan niya ang pag-atake. Pagkatapos, lumingon si Linfang at nakita ang ilang tao na nakikipaglaban sa mga hayop. Ang mga hayop na iyon ay patay na, ngunit ang kanilang mga multo ay napaka-aktibo. Bata, tulungan mo ako. Hindi sila takot sa apoy. Sabi ni Kyung-chi, inatake ni Linfang ang mga patay na hayop na umaatake sa Kyung-chi. Sinuntok niya ang isa sa kanila, na parang naramdaman ng patay na hayop, sinuntok din ito ang hangin sa direksyon ni Linfang. Boom boom. Dahil sa lakas ng multo, napaungol si Linfang sa sakit. Kalokohan. Nanumpa si Linfang. Napakalakas ni Kyung-chi ngunit wala siyang magawa. Boom. Isang tunog ang kumalat sa hangin. Isang patay na hayop ang sumabog ng durugan sila ni Zuan Yuan. Mukha siyang overlord. Dam cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi, asar ka. Sabi ni Zuan Yuan at Linfang. Galit na galit siya. Napakalakas ng boses niya kaya naisip ni Linfang na sisabog na ang dugo niya, nagsimula pa siyang magdugo. Hindi na muli siyang nilingga ni Zuan Yuan at nagpatuloy sa paggalaw patungo sa kaibuturan ng palasyo ng dragon. Hindi siya napigilan ng mga patay na hayop. Zuan Yuan, napakalupit mo. Akala ni Linfang ay nakatingin sa kanya, ngunit hindi siya umalis. Sinundan niya ang karamihan sa kailaliman ng palasyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 989, puso ng dragon. Dugo ng imperial. Naramdaman mo ba? Si Kyung-chi ay labis na nasa sabik at ngumiti kay Linfang. Galit na tiningnan ni Linfang si Kyung-chi. Natutuwa ba si Kyung-chi sa kanyang kasawian? Siyempre naramdaman niya. Sumigaw si Zuan Yuan at nagsimulang kumulo ang dugo ni Linfang dahil sa lakas ng imperial na dugong iyon.
Malakas ang dugo ni Zuan Yuan, na hindi kayang kalabanan ng ilang mababang antas ng Zun Cultivator. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Buti na lang makakita ka ng mga ganyang klase ng tao. Nakangiting sabi ni Qiyongqi. Patuloy niya. Sumunod tayo sa kanila. Kung tayo ang huli, wala tayong makukuhang kayamanan. Tumanggo si Lin Feng. Sinundan nila si Zuan Yuan at ang iba pang mga Zun Cultivator sa kailaliman ng palasyo ng dragon. Hindi nagtagal ay dumating sila sa isang silid na may ilang malalaking kaliskis ng dragon sa loob na naglalaman ng nakakatakot na chi. Mga kaliskis ng dragon. Si Lin Feng ay mayroon ding kaliskis ng dragon. Nakuha niya ang dalawa sa kanila pabalik sa misteryosong mundo. Gayunpaman, ang kanyang kaliskis ng dragon ay hindi kasing laki. Ang mga kaliskis ng dragon na iyon ay kasing laki ng 2 kamay. Boom! Ang mga silhwete ng mga Zun Cultivator ay kumikislap, ang ilan sa kanila ay nagsimulang pumili ng kaliskis ng dragon. Roar! Isang napakalakas at nakakatakot na tunog ng dragon ang yumanig sa palasyo. Kinilig ang lahat. Walang sinabi si Qiyongqi, ngunit agad niyang hinawakan si Lin Feng at hinayla siya pabalik. Mabilis silang umatras. Roar! Boom! Ang mga tunog ng dragon ay nagmula sa kaliskis ng dragon. Napagtanto ni Lin Feng na ang mga Zun Cultivator na nakapulot ng kaliskis ng dragon ay bumagsak at ngayon ay walang galaw na nakahiga sa lupa. Patay na sila. Si Lin Feng ay namangha. Sa kabutihang palad, sila ay tumakbo ng paatras at hindi nila nahawakan mismo ang kaliskis ng dragon. Ang mga sigaw ng dragon ay hindi kapani-paniwala, naglalaman ito ng hindi kilalang lakas na maaaring pumatay sa mga kaluluwa ng mga tao. Ang mga nagtapon ng kaliskis ng dragon ay hindi pa namatay. Ang kanilang dugo ay nagsimulang umagos sa isang hindi kapani-paniwalang bilis at ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok. Hindi sila mapakali. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ang nabuklod sa kaliskis ng dragon na iyon. Tiyak na ginawa iyon ng isang Zun level beast. Hindi pa siya nagiging Imperial Beast, kung hindi, walang makakatakas. Ang mga dragon ay Imperial Beast sa kahulugan na sila ay marangal, na ang Zun level beast ay nakarating na sa tuktok ng Zun Chi layer at napakakaunting mga Zun level cultivator o beast ang makakatalo sa kanya. Ipinaliwanag ni Qiyongqi kay Lin Feng gamit ang telepathy. Bukod sa Emperor level beast, ang Zun level beast na iyon ay malamang na walang katumbas. Hindi natin makukuha ang kaliskis ng dragon. Galit na galit ang mga tao. May mga kayamanan sa harap nila, ngunit pinangangasiwaan nila ang mga ito. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Zuan Yuan. Ang kanyang dugo ay naglalabas ng mga dumadagandong na tunog. Isang maladugong pulang ilaw ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at nagmula ito sa kamay ni Zuan Yuan. Ang liwanag pagkatapos ay naging isang aktwal na dragon. Kumuha, dagandong. Isang kaliskis ng dragon ang lumipad sa kamay ni Zuan Yuan. Kumalat sa hangin ang mga ingay at sipol. Parang babagsak ang lahat. Ang lakas ng dugo niya ay naging dragon at hinawakan ng kaliskis ng dragon. Pagkatapos, nawala sila. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang singsing. Brother Zuan Yuan, hindi nakakagulat na may dugo kang imperial. Sabi ni Yang Zan. Magagawa ni Zuan Yuan ang hindi kayang gawin ng mga Zun Cultivator. Tara na, ayokong magaksaya ng oras dito. Sabi ni Zuan Yuan. Ang mga uwak ay huminga, ngunit ang dragon ay patuloy na umaawit. Nagtataka sila kung saan nanggaling ang chant. Ang natitirang mga Zun Cultivator ay sumunod kay Zuan Yuan. Si Lin Feng ay nanatiling hindi gumagalaw. Isang tao ang naiwan sa silid, ito ay ang itim na silhouette na binalaan ni Qiyongqi sa kanya. Sinulyapan niya si Lin Feng at sinabi sa isang malalim na boses. Ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tian Chi ay nakakagulat na makakaligtas sa isang siksik na desolated Chi. Pagkatapos, tumalikod siya at naglabas ng kakaiba at misteryosong lakas na nakapalibot sa kaliskis ng dragon, ibinuka niya ang kanyang mga kamay at biglang lumitaw ang mga kaliskis doon. Nabigla si Lin Feng, lalo na't nagawa ng cultivator na makuha ang kaliskis ng dragon nang hindi ito naglalabas ng anumang tunog. Hayop ka, sabi ni Qiyongqi. Aalis na sana ang cultivator, ngunit huminto muli. Tumingon siya, tumingin kay Qiyongqi at sinabi, may mga bagay na hindi mo dapat sabihin, kahit na alam mong tama ka. Ang lamig ng tono niya. Naglabas siya ng malamig na chi na biglang bumalat kina Lin Feng at Qiyongqi. Hindi naman kailangan ganyan, pareho lang tayo. Sabi ni Qiyongqi na naging tao rin. Napapaligiran siya ng magagandang pulang ilaw. Kami. Sabi ng taong iyon na nakatingin kay Lin Feng. Si Qiyongqi ay isang hayop, si Lin Feng ay malinaw na isang tao. Ipakita mo sa kanya. Sabi ni Qiyongqi kay Lin Feng. Kinabahan si Lin Feng, ano ang ibig sabihin ng Qiyongqi? Gayunpaman, tumingin siya sa cultivator at binuksan ang kanyang kamalayan ng hayop. Kakaiba, halimaw ka pero hindi ko naramdaman. Sabi ng cultivator na nakatingin kay Lin Feng. Siya ay may kamalayan ng hayop, tiyak na dapat siyang maging isang hayop. Hindi nakapagtataka na hindi siya naapektuhan ng nalulungkot na si Chi. Sikreto niya rin iyon. Magkapatid tayo, dahil nandito tayo at dahil pareho tayo, magkapit kamay tayo at makinabang sa mga pagkakataong ito. Sabi ni Qiyongqi, sige, umayag ako. Sabi ni Dark Shadow at saka siya umalis. Siya ay isang hayop. Pinag-iisipan pa rin ito ni Lin Feng. Tumingin siya kay Qiyongqi na naging tao. Si Qiyongqi ay medyo pabaya kung minsan. Bata,
Mahina tayo pero ngayon may bago na tayong kaibigan, di ba? Sabi ni Kyung-chi na mukhang gwapong tao. Siya ay may isang pala kaibigan ngunit kakaibang ngiti. Hindi sanay si Lin Fang sa ngiting iyon. Patuloy na lumipat sina Lin Fang at Kyung-chi sa kailaliman ng palasyo ng dragon. Mayroong ilang mga bangkay at lahat sila ay mga hayop sa dagat. Nakita pa ni Lin Fang ang kalansay ng isang dragon sa baha, sa kasamaang palad, wala nang natitira pang kunin mula rito. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakarating sa isang nakasisilaw na palasyo. Ang malungkot na Chi ay hindi kapani-paniwala doon. Nagulat si Lin Fang, may totoong dragon doon, ngunit patay na ito. Isang dosenang metro ang haba nito, kahit patay na ito, mukhang marilag. Ang mga kuko nito ay nasa lupa na parang hinukay ito. Nakatutok ang ulo nito pataas na parang umaawit. May mga naglalakihang kristal sa bibig nito na naglalaman ng bestial chi. May mga ilusyon na kulay abong dragon sa paligid nito, na parang pinoprotektahan nila ang kristal. Puso ng dragon. Ang mga tao ay namangha. Ito ay isang aktwal na puso ng dragon, talagang naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang mga Zone Cultivator ay hindi sinubukang kunin ito, ngunit sila ay mukhang sakam. Nakapagtataka, may puso ng dragon sa palasyo ng dragon. Kahit gusto nilang lahat, walang gumalaw. Naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang lakas at lahat sila ay nagtataka kung gaano ito kalakas. Ang ganoong uri ng lakas ay posibleng pumatay sa kanila kaagad. Maging si Zuan Yuan ay hindi kumilos ng walang ingat. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang lakas na taglay nito. Hindi niya ito masuri. Gayunpaman, kumikislap ang mga mata ni Kyung-chi. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 970, kahit hindi kita pinatay. Andy, pwede ba nating kunin? Tanong ni Lin Fang. Kumikislap din ang mga mata niya. Ang puso ng isang Zone level beast ay lubhang mahalaga. Kung gusto mong mamatay, pumunta ka at subukan. Kung hinawakan mo ito, mamamatay ka agad. Sabi ni Kyung-chi. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Maging ang mga Zone cultivator na naroon ay hindi nang ahas na hawakan ito. Anong magagawa natin? Inis na tanong ni Lin Fang. Mag-e-enjoy lang kaya silang tingnan ito. Teka, hindi naman sila nagmamadali, bakit ikaw? Sagot ni Kyung-chi. Si Lin Fang ay nanatiling tahimik at nagmamasid. Sa sandaling iyon, isang itim na silweta ang dahan-daang lumakad patungo sa puso. Napapaligiran siya ng kulay abong chi. Napatingin ang lahat, ngunit walang pumihil sa kanya na subukan. Pinalibutan ng kulay abong chi ang puso. Gotcha. Isang nakakatakot na kulog-kulog ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Ang kulay abong chi ay naging maputlang asul na parang kidlat at ang lakas ng kulog ay tumagos sa puso na naging dahilan upang ang lahat ay nagsimulang manginig ng marahas. Boom boom boom. Nagsimulang manginig ang buong kwarto pati na rin ang mga tao sa loob. Gotcha, boom ka. Ang kulog ay patuloy na nagbubuga ng dagandong sa buong paligid. Roar, boom, boom. Galit na sigaw ng dragon. Isang pagsabog ang tumunog nang biglang kumulo ang dugo ng mga tao. Napakalayo ni Kyung-chi at Lin Fang. Gayunpaman, si Lin Fang ay nasugatan at dumaing sa sakit. Tumalsik ang dugo sa bibig niya at namutla ang mukha niya. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo, walang imak. Kung sinubukan niyang makuha ang puso, namatay na siya. Slash, slash. Nakakasilaw ang mga kulog at nanginginig pa rin ang puso. Isang anino ng dragon ang lumitaw sa paligid ng puso. Ang kulay abong enerhiya ay tila nabubuhay din. Sabay na tayo. Kung hindi, walang makakakuha ng puso. Sabi ni Zuan Yuan sa sandaling iyon. Ang lakas ng kanyang dugo ay nagsimulang gamulong sa hangin at lumitaw ang isang sibat ng dugo. Mamatay. Galit na sigaw ni Zuan Yuan habang hinahagis ang kanyang sibat sa anino ng dragon. Roar. Ang dragon ay lumipat patungo kay Zuan Yuan at naging isang nakakatakot na anino ng chi. Boom. Ang maladugong pulang ilaw ay bumalat sa katawan ni Zuan Yuan. Ginamit niya ang lakas ng dugo niya para protektahan ang sarili. Hindi siya maapektuhan ng nalulungkot na si Chi, kaya kumalat ito. Nagsimula na rin gumalaw ang iba pang malalakas na cultivator. Gayunpaman, 2 Zone cultivator ang namatay dahil sa kanilang kapabayaan. Minamaliit nila ang mapanglon na Chi na iyon. Sinisikap ng mga Dragon Shadow na iyon na patayin tayong lahat. Isip ni Lin Fang. Akala niya ay pinoprotektahan lang ng mga Dragon Shadow ang puso, hindi niya akalain na maaari rin pala silang umatake ng mga tao. Mamatay. Galit na sigaw ng mga cultivator habang tumatalon patungo sa mga anino ng dragon. Biz. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa puso habang ang buong lugar ay napuno ng mga hayop na enerhiya. Parang nagyelo ang oras at espasyo. Biglang nakaramdam ng takot ang mga cultivator, halos hindi sila makagalaw. Lakas ng pagdikit ng dragon. Bulong ni Kyung-chi, ang mga ilaw na nakapaligid sa mga cultivator ay naging mga anino ng dragon. Iyon ay Dragon Constriction Energy ay isang espesyal na kakayahan na taglay ng mga dragon. Bata, ang pusong iyon ay naglalaman ng napakadalisay na lakas ng dragon, hindi nila ito makukuha. Mamamatay sila kung patuloy silang magsisikap. Sabi ni Kyung-chi gamit ang telepathy. Natigilan sila roon, kahit na nasa malayo sila at hindi nakikilahok sa labanan. Wasakin. Galit na sigaw ni Zuan Yuan.
Ang kanyang dugo ay nagbuga muli ng mga tunog ng pagsipol at pinalibutan ng enerhiya ng pagsisikip ng dragon. Malakas ang dugo ni Zuan Yuan, ngunit hindi nito kayang basagin ang enerhiya ng pagkupot ng dragon. Napapikit ang lahat na parang nahulog sa kumunoy. Tila may naintindihan si Zuan Yuan habang dahan-dahan siyang lumalayo. All-embracing power, capture. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw sa likod ni Zuan Yuan. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay biglang pumaligid sa puso, lumitaw ang mga misteryosong marka at nagsimulang damaloy sa loob ng puso. Banal na marka, banal na sandata. Nagulat at nagalit si Kyung-chi. Nako, mayroon siyang banal na sandata, isang napakalakas. Boom boom. Damaloy sa puso ang mga banal na marka. Nagsimula na namang yumanig ng marahas ang buong kwarto. Tila babagsak ito nang magsimulang umagos ang tubig sa silid. Ipinagpatuloy ni Zuan Yuan ang paggamit ng kanyang sandata. Hinaluan niya ang kanyang lakas ng dugo sa banal na sandata at dahan-daang ginalaw ang kanyang mga kamay. Gusto niyang makuha ang puso gamit ang all-embracing power spell. Ang puso ay patuloy na nanginginig ng marahas. Tigilan mo siya. Galit na sigaw ng isang tao. Yang Zan, tulungan mo ako. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Parang sisabog ang lakas ng dugo niya. Bahagya niya itong inasikaso. Sige. Sabi ni Yang Zan na tumatalon pasulong. Dumating siya sa likod ni Zuan Yuan at naglabas ng sword energies na pumutol sa lahat. Ang mga marka ng hiwa ay lumitaw sa lahat ng dako sa mga dingding. Pinoprotektahan niya si Zuan Yuan mula sa mga gustong umatake sa kanya. Asar. Lumitaw ang mga itim na enerhiya at lumipat patungo kay Yang Zan. Bumalik ka, sigaw ni Yang Zan. Dalawang anino ng bundok ang lumitaw at lumipat patungo sa umaatake. Boom boom. Nagbanggaan ang mga itim na enerhiya at ang parang enerhiya ng bundok. Lalong yumanig ang silid. Ang tubig ay umaagos sa lahat ng dako ngayon, tinakpan nito ang lahat, ngunit walang sino man ang nagbigay pansin dito. Akin na yan, tanga. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Tumalon siya pasulong at sinubukang agawin ang puso gamit ang kanyang all-embracing power spell. Biglang lumitaw ang mga snowflake sa silid. Maraming tao ang nagtataka kung ano ito at saan ito nanggaling. Empty space bestial illusion technique. Isip ni Lin Fang. Lumitaw ang kanyang snowy tunnel. Sa isang iglap, si Zuan Yuan ay nasa tunnel. Iniunat niya ang kanyang kamay ngunit palayo siya ng palayo sa kanyang all-embracing power weapon. Nawawalan na siya ng kontrol. Slash, slash. Ang mga banal na marka ay naglaho at ang makahayop na lakas na nakapaloob sa puso ay nakabasag sa pagsisikip ng all-embracing power na sandata. Boom. Muling sinalakay ng mga ilaw ng hayop ang silid. Sino gumawa niyan? Galit na galit si Zuan Yuan. Inilabas niya ang kanyang chi. Nakapagtataka, may nakalapit sa kanya sa pinakahuling minuto. Nawala ang snow at inatake ng puso si Zuan Yuan. Asar. Galit na galit si Zuan Yuan. Kumukulo ang lakas ng dugo niya. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang lakas mula sa pusong bumagsak sa kanya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Boom boom boom. Nagsimula na namang manginig ng marahas ang puso, tila galit na galit. Inatake pa ang ilang makajos na kamalayan at agad silang namatay. Boom boom. Inaatake ng puso ang Dragon Palace na tila baguguho. Roar. Galit na sigaw ni Zuan Yuan at sinulyapan ang lahat. Sino ang umatake sa kanya ng biglaan? Wala siyang oras para hanapin ang may kasalanan ngayon, mas importanteng makuha ang puso. Siya ay mag-areglo ng mga account mamaya, bagaman. Pero hindi kita pinatay. Isip ni Lin Fang na may malamig na ngiti.